Hoy, mga anak, makinig muna kayo. Ang utos ba ng Diyos, o hindi utos, pero ang mga paliwanag ba ng Diyos, pinapabasa sa inyo, nasa labas ba yon o nasa loob ninyo? Bakit konti lang sumasagot sa dami nyo rito? Konting boses lang naririnig ko. Ulitin ko, ha? May laman ng bibig. Sige. Nguya muna, nguya. Huwag muna kayo kakagat. Nguya lang, tapos malunok. Sige. Oo, mga instructions ng Diyos, nasa loob ba natin o galing sa labas? Dito sabi sa loob, banda rito at banda rito, walang sagot. Banda rito, sa loob o sa labas? Dito, loob o labas? Paano papasok ang mga pahina ng Bible sa iyo? Kinakain nyo, hinunguyaan nyo, linalaman nyo? Hello? Di ba, paliwanag nyo sa akin, hindi ko naintindihan kung bakit nasa loob ang instructions ng Diyos. Nakasulat naman sa papel. Sino nagpalit ng posisyon? Nasa labas naman daw. Itong dalawa na ito. Sino ba ito? Si Dalia at si? Bagsak kayo sa klase ko. Sagutin niyo nga sa akin, mga anak. Huwag niyo papakinggan yung dalawa niyan. Yan. Pasaway yung dalawa niyan. Pakinggan niyo. Pakinggan niyo to. Kung ang instructions ng Diyos isinulat sa atin at ginamit ang mga dating mga propeta at mga apostol para sulatin ang mga kanyang instructions, hindi utos, hindi batas, instructions para maliwanagan tayo sa mga paraan ng ating buhay ngayon, linagay niya sa pahina ng papel, tinta, para mabasa natin. Ang tanong ko sa inyo, saan ba nanggagaling ang instructions ng Diyos? Sa labas o sa loob? Sa labas! Lando, orderan mo nga ako ng fried chicken dyan sa Max at kakain na lang tayo. Hindi ba binigay ang sulat ng ang batas binigay sa Hudyo? Hello, makinig muna kayo. Binigay ng Panginoon Diyos ang kanyang mga utos sa Hudyo. Saan niya binigay? Saan niya sinulat? Binigay niya yung bato kinino? Binaba ni Moises sa mga anak ng Israel, tama? Yes! Ano yun? Sa labas o sa loob? Sa labas! Nagawa ba nila? Yes! Dito, nagawa ba ng mga Israelitas lahat ng utos ng Diyos? No! Dito? Yes! Dahil sa galing sa labas. Yes! Ang sira ng tao, hindi kung hindi sa loob. Binantsahan ni Satanas, sinira ni Satanas. Hindi kayo naniniwala. Ang tatanungin nyo, sino paniniwalaan nyo? Utak nyo? Isip ninyo? O ang sinabi ng Diyos? Ano sabi ng Diyos tungkol sa inyo? Pagdating sa pagsisira at kasalanan, anong sinabi ng Diyos tungkol sa inyo? Piniliwanag niya sa atin yon. Walang tataas ng kamay. Ayun po. At alam ko na walang mabuting nananakan sa akin. Ano sabi? Lakasan mo naman. Alam ko na walang mabuting nananakan sa akin. Narinig niyo yon? Yes! Nandito yon. Yes! So, anong sinabi ng instructions ng Diyos? Yung pagsulat ng Diyos, anong sabi niya tungkol sa atin? Walang mabuting. Nandyan na, nakasulat na, Yes! Hindi ba mayroon akong libro, kapitulo, at saka bersikulo? Nandyan lahat, di ba? Yes! Ayun ba yung sulat ng Diyos? Yes! Sandali. Masyado kayo malakas. Dito, sulat ba yan ng Diyos? Yes! Ang Biblia ba? Or ang banal na kasulatan or holy writings, Diyos ba ang sumulat yan? Doon tayo magkakahirapan. Kung hindi kayo sure, sandali, makinig muna. Sabi ko sa'yo, pag tumatanda na kayo, maingay na kayo. Good yun, ibig sabihin, lumalago kayo. Good yun. Ang sabi ng Diyos, very simple.
Very simple. Nung kayo pinanganak, walang buting naninirahan sa inyo. Walang mabuti ang naninirahan sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, alam nyo ba yung tinatanggap nyo na sinulat ng Diyos yun sa kanyang banal na kasulatan tungkol sa atin? Yes, po. Alanganin karamihan Hindi nyo alam yan Yan na dapat natin. Hindi tayo makakatapos ng lesson natin ngayon kasi may ibang lumalabas at gusto ng banal na Espiritu na maging malinaw ito sa ating lahat. Gets nyo? Alam mo, ang tinuturo ng mga eskwelahan, ang tinuturo ng mga private at public school, ang mga tinuturo ng mga libro, ang mga manunulat, ang mga nagtuturo na sumusulat ng mga libro, sinasabi nila, ang tao daw may kasamang kabaitan at kagandahan loob. Man, sabi niya, ay mabait. Sinong papakinggan nyo? Ang iutak ng tao o ang sinasabi ng Diyos? Sa libro ni Juan, sabi ng Panginoon Jesus nung buhay pa siya sa katawan natin, sa katawan tao, dito sa lupa na ito, sabi niya, sa loob natin, sa loob ninyo, hindi siya kasama doon, sa loob ninyo, walang lumalabas na kabutihan. Lahat ng lumalabas ay iba-ibang uring kasamaan. Yun ang sinabi ni Jesus. Gets nyo? Narinig nyo ako? Yes. Okay. Ang masama, sa karamihan natin mga tao, ayaw natin marinig yun dahil napakasamang balita naman yun, di ba? Ibig sabihin, masama akong tao. Aba, hindi ako masamang tao. Nagbibigay ako sa church. Nagbibigay ako sa mga nahihirap. Nagbibigay ako ng yun ang sinasabi nila. Kaya ang problema doon, ang sinabi ni Jesus, galing sa loob, sa puso, walang lumalabas na mabuti. Sino ngayon paniniwalaan natin? Ang turo ng mundo o ang turo ng ating Diyos na pinakalala sa atin ni Hesus Kristo? So, ang tanong ko sa inyo, nahihirapan ba kayong tanggapin na galing sa loob ninyo, walang kabutihan, whatever ang meron dyan? Ang hirap tanggapin, Kaya sinabi ni Jesus doon sa mayaman na prinsipe, lahat ba ng utos ng Diyos na nasundan mo na ng bata ka pa? Yes, sabi niya. O sige, isa pa ang kulang sa'yo para maging mature ka, maging perfect ka. Ano yun? Benta mo lahat ng kayamanan mo at ibigay mo sa mga naghihirap. Tapos sundan mo ako. Hindi niya magawa. Di ba? Yes. Tama ba ako? Yes. Ngayon, kung iniisip nyo, sa iyong pinanganak na buhay, halo ang kabutihan at kasamaan, mali ang turo sa inyo. Kung meron kayong mabuti at meron kayong masama, bakit pa naghirap na maging tao, parusahan, i-torture at mamatay si Hesus Kristo kung may kabutihan na pala kayo? Basahin po natin dito sa Romans chapter 7 verse 18 to 20. Verse 18 sa Tagalog portion nasa baba. Babagalan ko kasi ako'y mahina magbasa ng Tagalog. Bangalan nyo rin para hindi tayo iba-ibang timing. Ready na kayo? Yes. Ready na ba kayo? Yes. At alam ko na walang nananahan. Ilan daw? 80% masama? 80% masama? 20%? Walang nananahan na? Ilang percent yun? Ilan? 100% puro masama? Walang percent na mabuti? Sino nagsabi nito? Sino sumulat nito? Ang Apostol Pablo. Ang pinakamaraming sinulat sa mga sulat ng New Testament ng mga libro, si Pablo ang pinakamarami. Siya ay talagang isinuko niya lahat. Buhay niya, kayamanan niya, kaarian niya, lahat para sundan si Hesus Kristo dahil naniniwala talaga siya. Ito ang sinabi niya, walang mabuting nananahan sa akin.
Eh kung wala kay Pablo, meron kaya sa atin? Hello, sagot naman kayo. Yan. Sa aking makasalanang kalikasan, may sinabi si Pablo. Gusto niya ata ganito kabagal para mananamnam na talaga maintindihan natin, ano? Tama ba yung mabubulay-bulay natin? Yes. Tama ba yun? Yes. Oh, mabubulay-bulay. Sa aking makasalanang kalikasan, so meron pala tayong, kung meron si Pablo noon, meron din tayo. Yes. Makasalanan na makalikasan. Sabi niya, sa aking makasalanang kalikasan, nais kong gumawa ng tama. Lahat tayo nais natin gumawang tama. Tama? Yes. Okay. Ngunit, ano sabi? O, sandali, time out muna tayo. Sino bang sinasabi na ganun daw? Si Pablo o kayo? Yung mga iba tahimik. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Si Pablo daw ang ganon o tayo? That's right. Lahat tayo. Lahat. Kasama si Billy Graham, kasama ng mga pastor, kasama na mas lalo ng mga papa at mga pare. Oh. You get me? Kuha niyo 'yon. Okay. Sa akin, kung gumawa ng tama, ngunit hindi ko magawa. Number 19. Ano daw? Nais kong gumawa ng ngunit parang tayong pinag-uusapan ni Pablo, ano? Di ba? Hindi ba parang tayo yun, ano? Sigurado ba tayo? Hindi tayo pinapatamaan ni Pablo? May patama si Pablo sa atin, kayong mga naninirahan dyan sa Nasugbu at Lian. Papatamaan ko kayo nito. Ang sagot ni Pablo, talagang tatamaan kayo dahil pare-pareho ugali natin, pare-pareho kalikasan natin. Correct? So ulitin natin. Ang sabi niya, ano daw? Nais kong gumawa ng tama, ngunit hindi ko magawa. Nais kong gumawa ng mabuti, ngunit hindi ko ito magawa. Ayaw kong gumawa ng masama, ngunit, ano daw? Tayo nga atang pinapatamaan ni Pablo dito. Dahil ganito tayo, di ba? Sino nagsasabing ganito tayo? O, mas maganda ito. Sino nagsasabing ganito ako? Huwag kayo mag-alala, huwag kayo mahiya. Pare-pareho tayo makasalanan. Pare-pareho tayo sinira ni Satanas kaya siya ang kaaway natin. Pero pare-pareho din tayong tinubos ni Jesus. Correct? Who says amen? Yan, o sige. Ayaw kong gumawa ng masama, ngunit ngunit ginagawa ko pa rin ito. Verse 20. Pakinggan niyo to, basahin natin na matuwid ha. Verse 20. Ngunit kung ginagawa ko ang hindi ko nais na gawin. Tandaan niyo yan, di ba nagagawa niyo yung ayaw niyong gawin? Tama ba ako? O tama ba scriptures? Okay. Kung ginagawa ko hindi ko nais na gawin, hindi ako ang talagang gumagawa ng mali. Ala! Mga ba't nang ganyan nagsabi? Ala eh! Ano sabi ni Pablo? Ngunit kung ginagawa ko ang hindi ko nais na gawin, hindi ako ang talagang gumagawa ng mali. Sino nagsasabing tinatanggap ko yun? Yes. Ang ibig ko sabihin, kung hindi nyo tinatanggap ang sinasabi ni Pablo dito, kayo ang umaangkin ng kamalian na ginagawa ninyo. Or kung tinatanggap ninyo ang sinasabi ni Pablo na siya ay dinirekta ng Holy Spirit na isulat ito sa banal na kasulatan, ang sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng kamay ni Pablo, ang sinasabi niya, kung gumagawa tayo ng mali, kaso ayaw natin gawin, nagagawa na lang natin, hindi tayo ang gumagawa ng mali, kung hindi yung kamalian o kasalanan na naninirahan pa sa atin. Yes. Do you follow that? Yes. Do you really follow that? Yes. So kung may kalikasan ng kabutihan at may kalikasan ng kasamaan, ilang kalikasan na meron tayo? Ilan? Sure kayo? Dalawang kalikasan? O tatlo? Baka apat? Si Princess sabi, 5 daw eh. Ano? O baka isang kalikasan lang?
Sino nagsasabing isa lang? Oh, kung isa lang ang kalikasan nyo, alin dun sa dalawang kalikasan nyo? Kalikasan ng Panginoon Hesus o kalikasan ng kasamaan? So wala kayong kalikasan ng Panginoon Hesus? Oh, baka tanungin ako, Brother Bob, anong paniwala ng church, ng mga church family members mo? Naniniwala lang na isa lang ang kalikasan nila, kalikasan ni Satanas. Nakaw! Sunugin si Brother Bob. Oy, makinig kayo. Pakinggan niyo muna yung sinabi nito. Ay, naku, Diyos ko, ano ba to? Ang sikip naman dito eh. Verse 19. Sabayan niyo ako. Nais kong yung pagnanais siya gumawa ng mabuti, saan nanggagaling yon? Sa masamang kalikasan o sa magandang kalikasan? Inais siya gumawa ng mabuti, hindi naman pwede manggaling sa masamang kalikasan niya. Nais nga niya gumawa ng mabuti. Gets nyo? Yes. Hindi nga talaga, gets nyo? Yes. Kung wala kayong kalikasan na mabuti, purong masama, ang hingilin niyo sa buhay, ang mga bagay na masama. Yun lang. Pero sino ba dito humihingil ng mga bagay na mabuti? Sino? Sinong humihingil ng bagay na mabuti? Yes. Ay, wala. Elaine, kung hindi mo na magamit ko, uwi na ako. Ako'y kinakabahan dito. Ano? Wala ba sa inyo nagnanais na mabuti? Eh, wala akong nakikitang kamay. Ayan. Yung mga tumaas ng kamay, nakakagawa pa kayo ng mali o masama? Sinong gumagawa nun? Ikaw? O yung kalikasan na kasamaan? Sandali, hindi pa tapos. Sinong gumagawa nun? Ang kalikasan na mabuti sa inyo, ang kalikasan na masama na unti-unting pinapatay. Alin doon sa dalawa ang gumagawa ng masama? Ang kalikasan na mabuti o kalikasan na masama? At ilang kalikasan nyo? Yes, dito nakitang-kita Sabi niya, ayaw kong gumawa ng masama, ngunit ginagawa ko pa rin. Ngunit kung ginagawa ko ang hindi ko nais na gawin, hindi ako ang talagang gumagawa ng mali. Kung di ang kalikasan na nananahan sa akin ang gumagawa nito. You have two natures. Magiging isa na lang ang kalikasan nyo pagdating ng araw ng pag-agaw. Gets? Yes. Solved? Yes. Kaya pag, ano bang sa, how do you say that in Tagalog? Pag, if your ugly head raises up, kung yung pangit na ugali ay lilitaw, hindi yun sa inyo. Yun ay naiwan sa inyo at unti-unting pinapatay. Gets nyo? Kasi kayo nagpalit na ng buhay, tama? Yes. Hindi ba sabi niyo sa Diyos, ayaw nyo na yung buhay na natanggap ninyo sa sanlibutan? Yes. Sinabi nyo ba yon? Yes. Kung hindi, sabihin nyo. Ang sasabihin naman ng Panginoon, sige, pagpapalit ko dyan ang buhay ko. At sinong papasok? Ang banal na Espiritu siya ang ating bagong buhay. Yes. Ang problema, dahil rebelde nga ang mga galing kay Satanas, katulad ng masamang kalikasan natin, ayaw tayo bitawan. Lalaban at lalaban, pero talo siya. Araw-araw natatalo siya. Araw-araw, palakas ng palakas, ang kalikasan ng ating Panginoon Hesus, magitan ng Holy Spirit sa atin. Araw-araw, palakas ng palakas, paunti ng paunti, ang lakas ng kalikasan ng kasamaan. Do you follow me? Yes. Do you follow me? Yes. Natatandaan niyo ba nung una kayo na-convert para sa sumunod kay Hesus Kristo, natanggap ninyo ang Espiritu Santo at kayo ay sumama na at nagsama na kayo sa church. Tandaan niyo mga unang linggo noon, mga unang buwan noon, unang taon noon ang lakas pa ng selos niyo sa iba? Tama. Thank you for honesty. Hindi ba? Yes. Mas lalo yung gusto mag-preach. Nakikita may nagpipreach tapos tinawag yung isa mag-preach. Bakit siya tinawag? Hindi ako. Tandaan niyo yun? Yes. Tandaan niyo mga araw noon? Yes.
Pagdating ako, sige, dito nga kayo, maglay hands kayo. May tumayo, maglalay ng hands. Ang sabi ng utak ninyo, galing sa masamang kalikasan, tignan mo, napaka-arte talaga ng babae nun. Gusto lang pumapil nun. Tandaan nyo yun. Tandaan nyo rin yung, huwag mo sabihin yung matandaan to. Naku, sa church tapos mag-iigsi, ang igsi-igsi ng damit. Ano bang klaseng babae yan? Tandaan nyo yung mga araw na ganon. Nawala na, no? Hindi nyo napansin, nawala na yun, ano? Why? Kasi palakas ang ilaw ng kalikasan ng katuwiran at padilim ng padilim ang ilaw ng kalikasan ng kasamaan. You have no choice. You have to live. Kailangan ka mabuhay dito sa mundo na ito. Iniintay natin ang pag-agaw na talagang tiwala natin sa kilos ng Espiritu Santo. Ang pagkakaintindi natin, iaasahan natin, hindi ang pag-iisip natin kung hindi ang sinasabi ng salita ng Diyos or instructions ng Diyos. Are you with me? You have two natures. Dalawa ang kalikasan nyo. Namamatay yung isa, palago ng palago yung isa. Are you with me? Naintindihan nyo ba itong Romans 7:18-20? Uulitin ko, babasahin natin ulit. Siguro mas malinaw na ngayon. Sabayan niyo ako, 18. At alam ko na walang mabuting nananahan sa akin. Iyon ay sa akin makasalanang kalikasan. So, nandun yun. Nais kong gumawa ng tama, ngunit hindi ko magawa. Nais kong gumawa ng mabuti, ngunit hindi ko ito nagagawa. Ayaw kong gumawa ng masama, ngunit ginagawa ko pa rin ito. Ngunit kung ginagawa ko ang hindi ko nais na gawin, hindi ako talagang gumagawa ng mali. Kung hindi, ang kasalanan na nananahan sa akin ang gumagawa nito. And remember, everything na ginagawa ng masamang kalikasan niya, nabayaran na ang parusa niyan ni Jesus Christ. Yes. Naintindihan niyo yun? Amen. Lahat na dapat tayong parusahan dahil nagagawa pa natin ng mali ng ating masamang kalikasan, ayun ay naparusahan na. Tinanggap na ni Jesus ang parusa nun. Kaya sabi niya, pagdating ko, kayo magkaroon ng buhay. And that's life. Sabi ko nga sa inyo nung matagal ko na sinasabi, huwag niyo na pansinin ng mali. Namamatay yan unti-unti. Pansinin niyo ang mabuti na galing sa Diyos. Yun ay lumalaki at lumalaki araw-araw. Lahat nagsabi ng Amen. Sige, patuloy tayo ha. Ano pa? Although sinabi niya yun, huwag natin kalimutan ito. Nababasa niyo? Ha? Yes. Sino magbabasa nito? Romans 3:24. May kalikasan tayo masama. Naapektuhan pa tayo. Correct? Yes. Hindi tayo nahihiwalay sa Diyos, pero nagagawa natin masama. Pero may kalikasan tayo mabuti at nagagawa din natin yun. Mas marami pa ngayon. Correct? Tingnan natin ang sinabi sa 3:24. 24. Sabihin niyo ako, ngunit sa kanyang biyaya, kaninong biyaya? Sa kanya, sa Diyos. Malaya tayong itinuturing na matuwid sa... Ang daming ayaw tumanggap nito. Dahil sabi nila, pag ganito pala, di gagawa ng masama yan. Kung buhay na buhay ang kanyang masamang kalikasan. Ibig sabihin, hindi pa siya nakikipagpalit ng buhay kay Jesus Christ. Gets nyo? Pero kung sinuko nyo na ang buhay nyo kay Jesus Christ, at naniraan ang Holy Spirit sa inyo, iba na ang buhay ninyo, iba na ang panimula ng buhay ninyo. Hindi na yung buhay na binigay ni Satanas, kung hindi ang buhay na binigay ng Banal na Espiritu. Are you with me? At ito sinabi niya, ngunit sa kanyang biyaya, sa biyaya ng Diyos, malaya tayong, freely tayong itinuturing na hindi ako satisfied, itinuturing na sa bakit? Sa paningin natin sa isa't isa, may nakikita pa tayong kulang. Pero sa paningin ng Diyos, matuwid na tayo. Sino ba talaga ang nagdidesisyon kung tama kung matuwid tayo o hindi? Ang kapwa-tao o ang Diyos? That's right. Kaya matagal na tayo tinuturo ni Jesus, huwag niyo napapansinin ang sinasabi ng ibang tao. Pansinin niyo ang sinasabi ng inyong Diyos. Are you with me?
Nako, hina naman ng yes nyo. Yan. O, sige. Dito na tayo. Ginawa niya ito sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya tayo naging matuwid. Nang pinalaya niya tayo, freedom, pinalaya niya tayo mula sa para sa ating mga kasalanan. So meron pa tayong makasalanan na kalikasan, pero malaya na tayo sa kaparusahan doon dahil sino kumuha nun? Sinong kumuha nun? Para kanino yun? Kaya masasabi ko sa inyo ngayon, you're free. Sir, paano yung masama kong kalikasan? Nandiyan pa. Namamatayan araw-araw at pagdating sa araw ng pag-agaw, hindi yan sasama sa inyo. Bakit? Kasi yung masamang kalikasan yan, nakabaon yan sa inyong laman. Gets nyo? Sino ba ang nagnanakaw? Ang mga tao na gutom, ang mga tao na sakim. Bakit pa sila sakim magutom? Kasi kulang sa pagkain or gusto nila marami silang kaarihan. Bakit? Kasi gusto nila nakikita. Anong ginagamit para makita? Gusto nila marami silang nahawakan na pera. Anong ginagamit para mahawakan? Lahat ng gagaling sa laman. Pagdating sa araw ng pag-agaw, tanggal yung laman natin ngayon at mapapalitan ng bagong laman. Resurrected body. Wala ng kadiliman yon. Are you with me? Yes. Kasi sinasabi ko sa inyo, malaya na kayo ngayon, kahit hindi na binibilang ng Diyos ang kamalian natin, at malaya na rin kayo kasi pagdating ng araw ng pag-agaw, hindi nasasama yung kalikasan ng kamalian sa inyo. Purong-puro na kayo 100% kalikasan ni Jesus Christ. Hindi ka naniniwala? Hindi. Sa libro sa sulat ni John, sabi niya, pagdating niya, ako ay magiging tulad niya. Wow. Ano, si Jesus may kalikasan na masama? Ay magiging tulad niya tayo. Hindi, wala na tayong kalikasan na masama. In other words, ngayon pa lang hanggang sa dulo nun, you are free. Magsaya na kayo araw-araw. Kalaking-laking handog ng Diyos Ama sa atin yun. Ang nag-sacrifice ang Diyos Anak. At ang nananahan kasama natin kahit mabagsak-bagsak tayo hindi tayo iniiwanan ay ang Diyos Espiritu Santo. Ang tatlo na nag-iisa lang, hindi tayo iiwanan at aakayin tayo hanggang sa trono ng ating Ama para magsama-sama na tayong lahat doon. You are free. I'm free. Sige na. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Gets nyo na? Kung kayo hanapin nyo mali sa inyo, mahanap nyo ba? Kung nahahanapin nyo ang kasamaan sa inyo, mahahanap nyo ba? Hindi. Oh! Wala na bang lumalabas na mali sa inyo ngayon? Meron pa. So kung hahanapin nyo, makakahanap ba kayo ng mali sa inyo? Ang problema sa atin mga sumusunod kay Kristo, yung nakikita natin mali, yung ginagawa natin na parang barya na na coins. Lagi natin sinususok sa supot. Palaki ng palaki, pabigat na pabigat yung supot ng ating kasamaan at ayaw natin bitawan. Akala nyo nagbibiro ako, alam ko kayong lahat, hoy. Mga anak ko kayo. At tingnan mo, may sasabihin ako mula ngayon, hindi na sila magkikwento sa akin. Marami kayo, nagkikwento kayo sa akin, sir, ganito, sir, ganun. Ako, tuwan-tuwa naman, ganun ba? Sa likod ng isip ko, ay nako, brother, ay nako, sister, ay nako, anak. Hindi mo ba alam na malaya ka na? Kwento kayo ng kwento, nahuhuli kayo eh. Yung man nakikita nyo kasamaan sa buhay nyo, kinukup-kup nyo. Parang pera sa bangko. May interest na laki. Buti sana kung kabutihan yun. Ano yun eh? Nature ng kasamaan yun. Kalikasan kasamaan ng kinukup-kup nyo. Ang sasabihin ko sa inyo, huwag kayong maghanap ng mali sa buhay nyo. Number one, dahil hindi pa kayo ganap, pag naghanap kayo ng mali, makakahanap kayo. Ang tanong ko sa inyo, ako makahanap ka ng mali, ano gagawin mo doon?
Wala. Anong gagawin mo dun sa kapangyarihan, kamalian na nahuli mo sa iyong buhay? Wala. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo maghanap ng mali sa buhay nyo. At pag yan, walang paalam, which is the case, dadaan at dadaan sa isip nyo, kunin nyo at itapon ninyo. Yung kasamaan yan, dumadaan yan sa isip nyo na hindi nagpapaalam. Naintindihan nyo ako? Tama ba ako? Oh, katayo mga lalaki, minsan may dumadaan na hindi dapat natin madaanan, na dumaan sa atin. Napapatingin tayo, oh, naku. Hindi ba? Tama ba ako? May isang honest dito na tao, yung ibang lalaki ay sumagot, naku, kunwari pa kayo. Pre-preter lahat Hindi ba? Minsan nagmumotor ako ng ganun pagtingin ko, napaka-iksi ng damit. Uy, ay naku. Nanginginig na yung motor sa nervyos. Hindi mo makokontrol yan, dadaan at dadaan dyan. Ang problema, si Satanas, siya may kapangyarihan na ilusot yun sa utak nyo, tapos siya rin ang babalik na, tignan mo kung anong iniisip mo. Hindi ko naman iniisip yan, pinasok mo yun sa isip ko, salbahe ka. Gets nyo? Kaya sabi nga rito, pag kayo na ganun, hindi kayo ang gumagawa ng kundi yung kalikasan ng kasamaan na hindi pa nabubura kompleto sa inyo. Huwag nyo na, naririnig nyo ako? Huwag nyo na pansinin yun. Pag dumaan yan sa inyo, edi kalimutan mo na. Pumunta ka na lang sa Walter Mart, order ka na lang ng ng halo-halo, kumain ka na lang ng masarap. Gets nyo? Sinasabi ko na sa inyo, bayad na lahat yun. Bakit ba natin kinukup-kup pa ang mali? Sasabihin ko to sa inyo, huwag kayo matatawa. Promise, huwag kayo matatawa. Mag-promise muna kayo, hindi kayo matatawa. Ang kasalanan ay sobrang baho. Pag yun ay kinukukup ninyo, huwag kayo lalapit sa akin, maamoy ko kayo. Sinong tumawa dyan? Naintindihan mo ako? Sino bang gusto niyong kausapin? Ang tao na purong pananampalataya na, brother, kamusta? Sister, ayos ba? Balita ko daw, may konting hirap sa bahay ka na, dumating ang ulan, may patutulong ba kami sa'yo? Positive, hindi na ayos na. Ay, praise the Lord, sige, minenda muna tayo, order ako, hindi ang sarap kasama, Yes. Tama ba? Yes. Di ba masarap kasama yung ganon? Yes. Kung ganito ang pasok ko sa inyo, ay, Brother Bob, balita ko raw, naghihirap kayo dun sa bubong ninyo Bakit ba hindi mo inaayos yan? Ay, panahon ka naman ayusin, hindi mo inaayos. Sino gusto nyo? Yung una o yung pangalawa? Kaya, pag lumapit, pag nagpaamoy ng baho ang kasalanan sa inyo, talikuran nyo na kaagad. Sabi ni Pablo, which sabi ng Diyos, ginamit si Pablo, yung baho na kasalanan nun, hindi kayo yun. Yun ay kalikasan ng kasamaan na nabubura. Hindi sa inyo yun. Hindi sa inyo. Sabi nyo, hindi sa akin yun. Hindi sa akin yun. Ulitin nyo, hindi sa akin yun. Bakit? Sabi ng banal na kasulatan, si Jesucristo ay naging inyong sanctification at katawiran. Bakit nyo aaminin na sa inyo yun? Hindi naman talaga sa inyo yun. Yes. Lahat nagsabi ng kayo ay malaya na ba? Marami pang putik pero mabango na ba kayo? Walang laban ng diablo sa inyo. Walang laban ng diablo sa inyo. You're free. Jesus Christ bought you. Binayaran ni Jesus. Tubos na kayo. Ang may-ari sa inyo, ang Diyos Ama. Kaya nga pinahid lahat ng mali niyan Huwag kayo mag-alala pagdating sa araw ng pag-agaw, lahat ng kabahuan yan, ibabato kay Satanas. Are you with me? Okay. Shall we go on o mag-stop na muna tayo? Magti-12 na Didiretso ko muna to. Ito for next week na ito. Basahin nyo nga ito kasama ko para makita nyo for next week. Tatlo yun sa Tagalog, Sa umpisa. Ngunit, ibang version, susunod. Ngunit,
kayo ayon sa Espiritu upang hindi niyo magpalagin ang mga nasa kalagahan. Last one. Sabi ko sa inyo, pamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo pagbibigyan ang mga kamaranasan. Lahat dito sa tatlong version nito, sa verse nito, sinasabi niya, meron sa laman natin na nagnanasa ng mali. Kaya huwag ninyong iisipin na perfect na kayo. Hindi pa. Aabot tayo doon, pero hindi pa. Pero kung anumang hindi pa natatanggal sa inyo, bayad na yun. Are you with me? Yes. Ngayon, ang tatanungin nyo, Bob, okay, maganda yung bayad niya, pero ayaw ko naman lagi akong nasa under the power ng na itong ninanasa kong kasamaan. Paano ba tayo makakalusot dyan? Alam ko napatawad na ako. Hindi ako nahihiwalay sa Diyos dahil sa mga nagawa ko. Alam ko yun. Pero ayaw ko na sana madiktahan dito mga ito. Sino bang ganon? Hindi niyo ako naintindihan, ano? Ulitin ko. Sabi ni Pablo, 16, yung pangalawa, ngunit sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa upang Hindi niyo papalagin ang mga nasa ng laman. So in other words, may spirito na kayo, yung laman ninyo nagnanasa pa rin na mali. Are you with me? Yes. Naintindihan na natin. So, meron nga tayong kalikasan ng kasamaan at nagnanasa ng mali. Paano natin mapapalakas ang spirit, ang kilos natin sa espiritu para hindi na tayo mag-give in or at least mababawasan ang pag-give in natin sa ninanasang mali? Nagets niyo yun? Yes. Nagets niyo yun, hindi? Yes. Yes. Kung kayo ay nagpapatubo ng halaman, ano bang nilalagay ninyo sa halaman para maging malago? Abono? Alam mo, noong unang pasok ko rito sa Batangas, may nagsabi sa akin, bigyan mo ng abono. O, lagyan mo ng abono. Hindi pa ako marunong masyado managalog noon. Nag-iisip ako, abono. Ang pagkaalam ko sa abono, pera. Di ba? Pera. Sabi ko, bakit bibigyan ng pera yung halaman para lumago? Akala niya nagbibiro ako, no? Akala niya joke ito, no? Ganun ako kamangmang sa Tagalog noon. Ulitin ko, ganun talaga ako sa Tagalog noon. Wala akong kalam. Abono. Paano mo abubunahin ang hirap naman ito? Hanggang may nagsabi sa akin, hindi sir, fertilizer. Sabi, abono, fertilizer? Oo. Ay, kaya naman pala. Di ba? No? Oo. Meron tayong outreach dati dun sa sa Sampalukan. Tandaan mo yun, Nemi? Yes. Saka kasakatangang Tagalog, ang sabi ko, pupunta ba kayo sa Sinampalukan? Ayan, ganun din ang ginawa, nagtawanan din lahat. Ako'y nagulat. Sabi ko, anong mali yung nasabi ko? Tama naman yun, Sinampalukan. Hanggang sinabi sa akin ni Roan, Sinampalukan, pagkain yun. Ano ba yung lugar doon? Sampalukan. Ngayon na marunong na ako, hindi nyo na ako maloloko. Oy, sandali lang, nanalayo na tayo. Kung gusto natin lumago at lumago ang buhay natin sa espiritu, tignan nyo yung nakalagay sa unang-una, this is sa taas. Ngunit sinasabi ko, lumakad kayo sa espiritu at hindi ninyo tutuparin ang pita ng laman. In other words, paano tayo lalakad sa espiritu? Paano lalago yun? Ay, kung ang mga may linalagyan natin ng abono, abonohan din natin itong sa spirit natin. Lagyan din natin ng abono. Ayaw nila sumagot, no? Kinakabahan na sila. Kasi alam din na, tatanungin ko, ano yung abono yon? Anong abono yon? O, tanungin ko na kayo.
May maglalagay tayo ng abono sa Espiritu para lumago. Sabi pa naman ng isa sa ang bunga daw ng Espiritu ay ganun. Gusto natin malago ang bunga ng Espiritu. Anong klaseng abono yung pinag-uusapan natin? Kung lalagyan natin ng abono, ang dakad na, or Espiritu, sa pamumuhay natin sa Espiritu. Ano yun? Yes. Love. Bunga yun ng Espiritu eh. Practice. Practice. Pwede rin, pero hindi yun. Ha? Orasan. Orasan? Ano daw? Pagbabasa ng Bible. Ano sabi ba? Sinunilyo ba yan? Yes. Rilyo, ano ba sabi mo? Pagbabasa ng Bible or prayer? Prayer. Prayer ang sinabi mo, hindi ba? Yung ba sinabi mo? O pagbabasa? Ano ba dahil sa dalawa? Kahit na ano sabi mo sa dalawa, tama siya. Prayer at pagbabasa, hindi ng Bible. Although Bible yun, hindi. Pagkakaintindi. Ayokong basa kasi pwede natin basahin, hindi natin naintindihan. Pagkakaintindi sa instructions ng mga Panginoon sa atin. Ha? Pero, sasabihin mo, Sir, saan yun sa Bible? Papakita ko sa inyo next week. Okay? Okay ba? So, nakita na natin, dalawa pala kalikasan natin. Pero ang talagang ang maganda doon, buhay na buhay ang kalikasan ng katuwiran, papatay ng papatay ang kalikasan ng kadiliman. At unti-unti nawawala at unti-unti nadudurog. Tama ba tayo doon? Yes. Ang lumalakas sa inyo ay kalikasan ng Okay. kalikasan ng katuwiran. Ulisin natin. Anong kalikasan ang lumalakas sa inyo? Bakit? Kasi meron kayong Holy Spirit. Oh. Wala na kayong demon spirit, yung spirito ni Satanas na binigay niya sa inyo sa umpisa. Wala na yon. Gets nyo? Nung pumasok ang banal na spirit na nirahan sa inyo, patay na yon. Kaya, palit na yung kalikasan ng kasamaan. Hindi ba? Hindi ba sabi niya, bunga ng espiritu? Pagmamahal, etc., etc. May bunga din ang kamalian or kasamaan. Babasahin natin lahat yun sa mga dadating na mga aring-aaralin para makita ninyo kung ano nakikita niyo sa buhay niyo. Hey, Brother Bob, meron pa akong init ng ulo. Ang sasabihin ko sa inyo, yes, meron pa tayo nun, pero meron ka rin patience, dumadami ang patience nyo, meron ka rin pagmamahal, meron ka rin. Bakit ba doon ka sa kulang tumitingin? Hindi ka ko tumitingin doon sa meron ka na. Malaking tanong yun, ano? Bakit ba tayong tao, lagi tayo naghahanap ng mali, hindi natin hinahanap yung tama? Bakit? Hindi ba ang Panginoon Jesus ang namatay para sa atin? Yes. Hindi ba buhay niya ang pumasok sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Hello? Yes. Hindi ba sabi niya, pagdating ko, kayo magiging tulad ko? Yes. Bakit yung tayo lagi naghahanap ng mga nakikita sa loob na kasamaan? Wag! Sabi ko sa inyo, huwag niyo kupkupin yung mabaho yun. Mabaho yun. Tanong ko sa inyo, kung ako may ilang-ilang dito at ibinigay ko sa inyo, ilalagay niyo ba sa bulsa yun? Bakit hindi? Mabango yun Hindi ba ilalagay niyo yun? Yan ang sinabi niyo. Hindi ko ilalagay sa bulsa ko yan. Pero pag ako nakahanap na patay na daga, ibibigay ko sa inyo, ilalagay niyo sa bulsa niyo yun. Yan. Wag! Pag patay na daga, itapon. Kung ilang-ilang o daban ni noche, ipasok mo sa loob ng bulsa para mabango ka. Mabango ka na talaga Matuwid ka na sa harap ng Ama. Sasabihin mo sa Ama, Lord, I'm sorry for all my sins. Sabi ng Panginoon, what sins? What sins? Sasabihin mo, kasi ganito, ganyan. Kailan mo ginawa yun? Kanina lang. Kailan yun? Kanina lang. Kailan yun? Ay, gets ko na, Lord. Okay, thank you, sorry. Amen. Gets nyo? Yes! Bayad na! Hallelujah! Okay. Bukas, sa susunod, paano tayo lalakad sa Espiritu? Yan ang magandang tanong. Okay ba sa inyo yun? Yes! Di ba sabi ko, papakita ko sa iyo ang mga katunayan kung paano natin matutunayan na meron tayong Holy Spirit. Yes! Kasama yan. Paano tayo lalakad sa Espiritu? Sasagutin natin lahat yun doon. Pwede ba next week na yun? Yes! Ayaw nyo, gusto pa ngayon? Umorder muna kayo ng panghangalian ko. Dito ako kakain habang nagtuturo kasi gutom na ako. Next week o ngayon? Next week.
Sino nagsasabing next week? Sino nagsasabing ngayon? Buti na lang wala tumaas na kamay. Ako'y ginugutom na. Mga anak, ako hindi nahihiya magsabi sa inyo ng mga totoo. Ako talaga, mahal na mahal ko kayo. Walang duda yung, walang ano yun. Ilang beses na ako hinihingi ng mga anak ko umuwi sa California. Dad, masyado marami ka ng sakit. Mas lalo yung pangalawa kong anak. Halos doktor na yun eh. Masyado ka na maraming sakit. Umuwi ka rito kahit na 6 months to 1 year lang alagaan ka namin. Ang sagot ko sa kanila isang bagay lang. Sino nagpadala sa akin dito? Alam na nila anong sunod doon kaya hindi na ako sinasagot. Ang nagpadala sa akin dito, ang Diyos. At utos niya sa akin, mahalin sila rito. Paano ko matutupad yung pag-uwi ko? Na hindi ako binibigyan ng pahintulot na umuwi. At paano ko iiwanan itong mga anak ko? Gets nyo? Nagtampo naman yung isang anak ko. Yung anak sa laman, nagtampo. Sabi niya, minsan, kakompetensya ko para sa attention mo si Jesus Christ. Sabi niya. Ang sagot ko, di isuko mo na, malaki ang reward mo kung isinuko mo yan. Lahat nagsabi ng, I belong to the family of God.